Kataganang Buhay, Enero 2026. May iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong tinawag kayo sa iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Sa linggo ng panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, inaanyayahan tayong ituon ang ating pansin sa isang partikular na tema na matatagpuan sa liham ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa tinaguriang mga liham sa bilangguan, kinakausap niya ang kanyang mga tagapakinig, hinihimok silang magbigay ng kapanipaniwalang patotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ito'y batay sa iisang pananampalataya, iisang espiritu, iisang pag-asa, at sa pamamagitan nito lamang tayo makakapagpatotoo kay Kristo bilang isang katawan. May iisang katawan at iisang espiritu kung paanong tinawag kayo sa iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tinatawag tayo ni San Pablo sa pag-asa. Ano ang pag-asa at bakit tayo inaanyayahan na isabuhay ito? Ito'y isang usbong, isang kaloob at isang gawain na tungkulin nating protektahan, linangin at gawing mabunga para sa ikabubuti ng lahat. Inaasa sa atin ng makakristyanong pag-asa ang makitid na gulod, ang hangganan na hinihingi ng ating bokasyon na piliin natin araw-araw at bawat sandali na maging tapat sa katapatan ng Diyos sa atin. Ang ating bokasyon, ang tawag para sa mga Kristiyano, ay hindi lamang isang kasunduan sa pagitan ng individual at ng Diyos, kundi isang pagtitipon, isang pagtawag sa atin ng sama-sama. Ito ang tawag sa pagkakaisa sa pagitan ng mga taong nakatuon sa pagsasabuhay ng mabuting balita. Sa mga talumpati at mga sinulat ni Chiara Lubich, madalas nating matagpuan ang mga malinaw na pagtukoy sa pagkakaisa, isang partikular na aspeto ng kanyang daan patungo sa Diyos. Ito ang bunga ng presensya ni Jesus sa ating piling. At ang presensyang ito ang pinagmumulan ng malalim na kaligayahan. Kung ganoon na lang kahalaga ang pagkakaisa para sa mga Kristiyano, nangangahulugan ito ng walang mas sasalungat sa kanilang bokasyon kaysa sa hindi pagtaguyod nito. At nagkakasala tayo laban sa pagkakaisa sa tuwing tayo'y sumusuko sa tukso na patuloy na lumilitaw, tukso ng pagkamakasarili na nagtutulak sa atin na gawin ang mga bagay ng mag-isa, na magpadala sa sariling pagpapasya sa mga personal na interes o karangalan na binabaliwala o hinahamak pa ang iba ang kanilang mga pangangailangan at karapatan. May iisang katawan at iisang espiritu kung paanong tinawag kayo sa iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Sa Guatemala, napakasigla ng diagulo sa pagitan ng mga miyembro ng iba't ibang simbahang Kristiyano. Sinulat ni Ramiro, kasama ang isang grupo ng mga kasapi sa iba't ibang simbahan, inihanda namin ang linggo ng panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Kasama sa programa ang isang makasining na pagdiriwang na binuo kasama ang mga kabataan at iba't iba pang mga pagdiriwang sa iba't ibang simbahan. Inihiling sa amin ng kapulungan ng mga obispong Katoliko na ipagpatuloy ang karanasang ito sa pamamagitan ng paghahanda rin ng pagbabahaginan ng isang grupo ng mga obispong Katoliko at mga kasapi sa iba't ibang simbahan mula sa buong Amerika para sa isang pagpupulong upang gunitain ang 1,700 anibersaryo ng Konsilyo ng Nicea.
Naranasan namin ito hindi lang sa mga aktibidad na ito. Sa tuwing kami magtitipon, nadarama naming lahat ang matibay na pagkakaisa at ang mga bungang dulot nito, kapatiran, kagalakan at kapayapaan.